Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron ako i-share sa inyo na topic at ito po ay related sa MPOX. So ang topic ko po ngayon is all about MPOX awareness, signs or symptoms and preventive. So importante na dapat meron tayong mga idea pagdating sa MPOX. Pero bago ang lahat, bago ko po ipagpatuloy ang aking topic, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So, ang MPOX kasi ay meron ng cases talaga dito sa Pilipinas. Hindi lang natin i-mention kung saang part sa Pilipinas, pero ano ba yung MPOX? So, ang MPOX, formerly known as monkeypox, is a contagious viral illness that can be transmitted through close contact with infected individuals, contaminated surface, respiratory droplets, at yung mga infected animals, lalong-lalo na yung mga hayop na meron talagang rashes. Iwasan mo munang humawak sa mga ganong sa alaga mo para maiwasan or ma-prevent yung ganong posibleng MPOX. So, ano ba yung mga symptoms ng MPOX? So, number 1, merong tinatawag na fever or lagnat. Pangalawa, merong sore throat o yung pananakit sa lalamunan. Kaya importante, alam mo yung mga symptoms na posible na meron kang MPOX. Ano pa? Muscle and back pain, yung pananakit ng yung kasukasuhan. Headache, at the same time, merong rashes which often appear 1 to 4 days after the fever start. So, ibig sabihin, pag meron ka ng lagnat at pagdating ng 4 na araw, meron kang ganun na rashes, talagang mag-ingat ka na kasi baka MPOX na yan. So, the rash can appear sa ating mukha, sa inside sa ating mouth, and other parts of the body. Like, yung sa paa natin, sa chest, sa ating hands, sa ating genitals, at lahat ng parts sa ating katawan ay posibleng magkaroon ng MPOX. Kaya importante, alam natin kung paano natin i-prevent yung ganun. So, number 1 is dapat cover your mouth when you are coughing. Kaya pag inuubo ka, takpan mo yung bibig mo nang sa ganoon maiwasan mo yung makahawa ka sa ibang tao kung talagang meron kang symptoms na ganon sa MPOX. At the same time, ugaliin maghugas ng kamay at mag-sanitizer hanggat maaari. Kung kaya sa budget, talagang mas maganda rin talaga kung gusto mo pakaiwas talaga o makahawa ka. Halimbawa kung alam mong may mga symptoms ka, magsuot ka na lang ng face mask nang sa ganon, mas maiwasan mo pang makahawa sa mga mahal mo sa buhay o sa iyong community. Kaya importante yung ganon. So, ano ba yung mga preventive measures na dapat nating alamin? So, una, yun talaga yung cover your mouth at saka ensure good airflow. So, importante yon. So, importante rin na dapat is iwasan mo yung mga avoid contact sa mga taong merong simptomas ng illness na MPOX. Para mang sa ganun, hindi ka talaga basta-basta mahawaan. Iwasan mo na lang nang sa ganun. Di bali nang sabihin nila na natatakot ka. Kasi ang iniisip mo kasi yung mahal mo sa buhay, pag sila naman din may mahawaan. So ano ba yung mga stages ng MPOX? So number 1, merong tinatawag na flat lesions. Pag merong part sa katawan mo na namumula sa 1 to 2 days, yun yung mga sign ng merong flat lesions. At yung pangalawa, yung merong tinatawag na raised bump, meaning pag merong pulang-pula o pantal sa part ng katawan mo at merong tumutubo na maliit, yun yung sign na meron ka ng raised bumps. Pangatlo, merong blood-filled blister, meaning yung pula na mayroong part na pula sa yung katawan namumula, tapos meron ng bilog, tapos medyo nagbasa-basa na, merong
tubig-tubig na, yun yung mga sign. At saka yung scab, over, and heal. Kaya importante na maging maingat tayo kasi mas maganda na maging handa tayo para maiwasan natin yung cases na gano'n na mpox. Kaya importante maging responsible tayo sa ating katawan. Kaya importante huwag kalimutan yung mga preventive measures kasi importante na dapat maging vigilant tayo and practicing recommended preventive measures para nang sa ganun ay talagang maiwasan na lalaganap sa ating community. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.